Nagbantaan daw na papatayin ni dating House Speaker Martin Romualdez si dating Congressman Zaldico. Yan po ang isinawalat ni Ko sa bago niyang video nitong linggo. Ibinunyag din ng dating kongresista na 56 billion pesos ang nakuha umanong kickback ni na Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez. Sa part 3 ng kanyang pahayag kaugnay ng korupsyon sa gobyerno, isiniwalat ni dating Congressman Zaldico na pinagbantaan umano siyang papatayin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Breaking, aid ni Zaldico binugbog at pinalupad umano papuntang Chile. Ito yung bansa sa may Latin America, Chile. Ayon kay Mike Defensor. Sa isang programa sa Billionaire News Channel, naglabas ng panibagong nakakabahalang aligasyon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y pagtakip sa lumalalang kontrobersya sa flood control scandal. Ayon kay Defensor, si John Paul Estrada, ang aide ni resigned ako Bicol Representative Zaldico at ang buntis na asawa nito ay binugbog. Aligasyon lang ito, binugbog. At sa pilitang pinalipad papuntang Chile, tama ba itong pronunciation ko? Hindi ako marunong sa pronunciation. Chile or child? Chile, basta Latin American country ito. I don't know kung malapit ba sa Brazil, malapit sa, hindi ko alam nasaan ang Chile, malapit sa Venezuela, Ecuador, yan, yung mga Latin American countries. Pinalipad papuntang Chile para mailayo at maiwasang makapagtistigo sa investigasyon. Ibinunyag din ni Defensor na mga tauhan umano ng NBI ang sangkot sa illegal na paghawak kina Estrada at sa umano'y pagproseso ng peking pasaporte upang palabasin sila ng bansa. Ayon sa kanya, ang mabilis na pagpapalipad kina Estrada at misis nito ay malinaw na hakbang upang pigilan silang tumistigo sa isyu ng flood control scandal at patuloy na lumalaki matapos ang sunod-sunod na pahayag ni Zaldico. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa NBI, Malacanang o iba pang sangkot na ahensya tungkol sa mga paratang ng dating kongresista. Okay. Ang una kong comment dyan is itong seguridad ni former Congressman Defensor. Nakikita ko nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Kasi siya ang tulay kung bakit may lumantad na isang Orly Gutesa, ang dahilan si ex-Congressman Mike Defensor. It was Congressman Mike Defensor ang tumawag kay Senator Marcoleta at yun, nagsalita si Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Boom! Pasabog. So ngayon, tuloy-tuloy ang kanyang pasabog. At kung ako ang nasa Marcos administration, talagang pag-iinitan ko itong si ex-Congressman Defensor. But siguro, kaya niya ito. Dating kongresista So, yun na. Ang isang pasabog ni ex-Congressman Defensor na nabasa ko kanina, na i-vlog ko na, yung di umano si retired Master Sergeant Orly Gutesa is illegally detained by his fellow soldiers, specifically the Marines. Anyway, aligasyon lang ito at wala pang pronouncement ang Marines. Ang alam kong post na nabasa ko noon, si Senator Lacson, kasi umiikot yung balita na under custody
ng Philippine Marines si Gutesa. Lumabas na yung balita. Sabi naman ni Senator Lacson na nagsalita mismo ang commandant ng Philippine Marines na wala sa kanila si Master Sergeant Gutesa. That was before, nung hindi pa sumabog ang mga pasabog ni Saldico. Ngayon, lalong umiinit ang sitwasyon. Kasi nga, nung una, pinagdududahan yung mga sinasabi ni Gutesa, peke daw ang notary public. Ngayon, useless na yung notary public na yan dahil mismo si Saldico ang nagpatotoo. Sabi niya, totoo yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver sila ng mali-malitang basura sa Forbes Park at saka Malacanang. Wala na. So, punta tayo dito kay John Mark. Ngalan? John Mark Estrada? John Paul Estrada. Binanggit ito ni Gutesa. Mayroon pang isa. Dalawa silang. Binanggit ni Gutesa dahil sila ang taga-receive ng pera. Maleta, basura. Yung dalawang aid na yan, binabanggit din ni na DPWH Engineer Bryce Hernandez, sino pa yung taga so nagtutugma from DPWH Gutesa, nagtutugma. So kung ako ang mag-imbestiga, either Blue Ribbon ba, DOJ o ICI, at gusto kong panagutin ng gusto kong malaman ang katotohanan, ito ang tutumbukin ko, itong mga aid na ito. Kaya lang walang nangyari. Hindi nila pinatawag. At ito, di umano, akusasyon na pinalipad, pinalayas, para hindi sila makapagtistigo. So, sumagot naman kayo, Anti-Claire, kung ano ba talaga. Para ang taong bayan, pag hindi kayo sumagot, ako ay mag-decide ako, paniwalaan ko ba o hindi. Narinig ko na minsan si Senator Marcoleta, nabanggit na niya ito na aid ni Saldico, yun, allegedly, pinapunta ng Chile para hindi makapag. So, mas lalong maging relevant na ngayon itong di umano papalipad sa aid kasi nagsalita na si Saldico. Kasi kung magsasalita rin itong mga aid at sasabihin totoo ang sinasabi ni Gutesa, totoo ang sinasabi ni Saldico, lalo silang madidiin. Kaya kung ako ang mastermind, gagawa ako ng paraan para hindi makapagsalita itong mga aid na ito. Kung ako lang yon. Again, these are all my opinions. Opinion lang ito.